Visayas! 15 years na, walang Cebuano nga senador. We will reclaim our seat in the Senate. Sa wakas, umamin na rin si Boyeng Remulla. Yan po ang sagot ni Attorney Baligod tungkol po sa mga kasinungalingan ni Boyeng Remulla na isinisi na naman sa previous admin Duterte ang mga deliveries ng mga mali-malitang tira, anak ng kagwang, no? Dahil meron daw nabanggit na isang kongresista noon sa panahon ni Tatay Digong, excuse me po, na nag-deliver daw yung mga ex-Marines ng malitang tira. Yung si Velasco daw, dating speaker. Pero agad po yan, sinagot ni Attorney Baligod patungkol po dyan. At ang sabi ni Baligod, sa wakas, umamin rin. Anak ng kagwang, no? Umamin na, huli na, hindi pa rin kulong ang animal. Nakatutok pa rin sa mga Duterte. At pag-usapan rin po natin itong pagdeklara po ni Attorney Rowena Guanzon na tatakbong senador sa 2028. Maganda po ito dahil siya po ay sinabi rin po ni Rowena Guanzon na siya ay susuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. So dagdag pwersa po ito sa ating mga DDS. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador po, huwag po nating kalimutan. Subscribe po natin, pangalawang YouTube channel po natin. Ito, unahin na lang po muna natin pag-usapan itong mga banat ni Boyeng Remulla. Di umano, may delivery sa panahon ni Tatay Digong. At agad naman to sinagot ni Attorney Baligod. Narito po yung pahayag ni Boyeng Remulla dyan. There was a delivery done in the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines, pointed to a delivery to one of the Congress persons, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So it's not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Some of them, at least, one picture that showed, that was used in the affidavit, will show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pera yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with the picture that I showed. Well, he was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. I find out again, but it's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Dali dito si Boyeng Remulla. Kasi ito dalawang affidavit na po yung inamin dito ni Boyeng Remulla, alaman ng affidavit. Yung una sa ICC, inamin niya po na oo, nandun nakipag-meeting po siya, di totoo. So ngayon ito pangalawa, nasundan pa ito, yung affidavit daw na nag-deliver yung mga ex-Marines doon sa panahon na Speaker Velasco, so sa panahon ni Tatay Digong yun. So siguro mga 2022, no, bago maupo ang gobyernong Angiwi ang Panga. Yun ang sinasabi nila. So ngayon, ano po yung indikasyon nito? Para sa akin po, hindi naman po tatamaan dyan si former President Duterte. So ngayon, kung nandyan talaga yan sa affidavit ng mga ex-Marines, walang problema dyan. So ngayon, sinasabi ni Boyeng, pinapaniwalaan niya yung mga deliveries. Kasi kung nandyan nga yan sa affidavit, so kung yan ay totoo, so the rest ng mga sinasabi ng mga ex-Marines ay 100% totoo. Nakadalawa na dito si Boyeng na pinaniwalaan niya ang affidavit ng ex-Marines. Ngayon, hindi naman po pwedeng selective lang si Boyeng. No, kasi merong nilalaman affidavit na tinukoy si Lord Alan Velasco umano sa panahon na may delivery sa panahon niya, previous admin Duterte, merong isang insidenteng ganun. Hindi naman po pwede na ang paniwalaan lang ng taong bayan ay yan lang. Ilang malita daw? Mga 8 ba yan? No? Pero walang partisipasyon si Tatay Digong dyan, no, sa sinasabi sa affidavit. Ang pinakamalaking issue dyan, under Marcos admin, sandamakmak na deliveries. Na mismong si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, Lisa Marcos,
at Asal Martin Romualdez ay dinedeliberan. At marami pang miyembro ng executive department under Marcos admin ang nadeliberan. Yun yung pinakamalaking ano dyan, impact yan. Pero kung ipahid mo kay Tatay Digong yung deliveries, malabong-malabo. Kasi wala man nabanggit sa affidavit na may partisipasyon ang mga Duterte. Unlike dito sa mga alipuris ni Bongbong Marcos under Marcos admin, nandun talaga si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Sandro Marcos na starring talaga sa deliveries. At pati sa ICC, ikaw Boyeng, kasama rin yun. So ngayon, ang tao mag-iisip man yan naniniwala ka sa affidavit ng 18 ex-Marines, so nakadalawa ka na. So, don't tell me na yung totoo lang ay yung dalawa lang. Paano yung iba? Di ba? So wala na yan. Dito pa lang, authenticated na, 100% na yung mga sinasabi ng retired ex-Marines ay 100% totoo. So huli po dito si Boyeng. Ito yung pinakamahirap. Si Boyeng, di na niya alam ang ginagawa niya. Gusto niya i-divert papunta sa mga Duterte, kaso ang problema, sila pa rin natatamaan. Babalik at babalik pa rin sa kay Marcos ang lahat ng korupsyon. Hindi naman po pwede na yung mga deliveries under Marcos admin ipapahid mo sa mga Duterte. Yung mga nilalagay doon sa mga helicopter ipapahid mo sa mga Duterte. Hindi naman po pwede. Dahil malinaw po ang sinasabi ng retired ex-Marines from 2022 to 2025 ang deliveries ng mga mali-malitang pera. Detalyado po yun. Yan ang maliwanag dyan. So dito, anong indikasyon dito? Sa pag-amin na naman ni Boyeng, na mayroong delivery. Hindi mo po pwede na i-isolate natin yung iba. Ito lang ang paniwalaan natin. Hindi. Kung naniniwala ka sa excuse me po. Kung naniniwala ka sa isa, dalawa, anak ng kagwang, paniwalaan mo rin yung lahat ng nilalaman ng affidavit ng retired ex-Marines. Hindi po pwedeng selective ka dyan. Di ko mo, si Bongbong Marcos, sinabi dineliberan, hindi ka maniniwala. So ngayon ito pinaniwalaan mo sa panahon ni Digong, anak ng kamote. Sa panahon nga ni Marcos, nawala yung trilyonis, 1.9 trillion pesos. So ngayon, agad naman po yan sinagot ni Attorney Baligod. Narito po yung sagot niya. Sinagot po sa sarili niyang social media. Ayan, excuse me po. Sabi ni Attorney Baligod dyan, Ombudsman, umamin ka rin sa wakas na may deliveries. Pero kinulayan mo ng politika na nag-umpisa ito sa Duterte time. Dahil yan ang palusot ng HOR member na nakausap mo. Hindi po intelligence ang source mo. Aminin mo na rin na pinaigting ang deliveries during Marcos GR time para hindi ka masabihan na nagbulag-bulagan. Yan ang totoo. Alam niyo po kasi, kabisdak, hindi kasi po pwedeng sabihin mo lang, sa previous admin. Aminin mo na rin. Tama dito si Attorney Baligod. Aminin mo na rin na ang deliveries under Marcos admin, sandamakmak. Oo, sabihin natin, may deliveries kay Lord Alan Velasco. Walong malita. Pero pagdating dito, kay Martin Romualdez, sandamakmak. Pero ligtas dyan si Tatay Digong. Hindi mo po pwedeng ipapahid yan. Hindi mo po pwedeng sabihin, ituro mo kay Duterte, hindi. Nandito sa Marcos admin, ang walang haba sa paglilimas sa kaban ng bayan. Total, umamin ka naman, aminin mo na lahat. Sa ICC, inaamin mo na rin, aminin mo na lahat. Hindi mo po pwede na ang paniwalaan lamang ng maraming Pilipino yung sinasabi ni Boyeng. Ano ba yung mga sinasabi ng retired ex-Marines? Actually, nahanap ko nga yung na pinabit na sinasabi ni Boyeng, hindi ko mahanap. Hirap ako maghanap. Pero itong affidavit ng ex-Marines, maliwanag, ito yun na nag-deliver sila kay Saldico. So ngayon ito, kay Saldico, kay yung Bongbong Marcos. Pakaganda ng affidavit na ito, pakaganda ng paliwanag. Babasahin ko lang, i-read ko lang natin ito kung paano nag-deliver ang mga retired ex-Marines dito sa bahay ni Bongbong Marcos na nandun si Sandro at si Lisa Marcos. Ito, teka lang, hanapin ko lang to. Para hindi naman po pwede na, niwala tayo kay Boyeng, bakit? Ombudsman kasi yan So ngayon, mas okay yung, paniwalaan natin yung sinasabi ni Boyeng kasi nga siya po yung ombudsman. Hindi Paniwalaan din po natin yung ibang, teka lang, napin ko lang yung delivery kay Lisa Marcos at Sandro Marcos. Baka sarap basahin ba? I-read ko lang natin, Kasi hindi mo po pwede na basahin ni Boyeng lang. Ito kay Martin Romualdez, hirap ko maghanap Ngaba kasi ng tawag diyan, ng affidavit. Pero ang nakita ni Boyeng yan talaga, Lord Alan Velasco lang talaga. Tapos ikinukunik sa mga Duterte, hindi po pwede. I-connect natin lahat sa lahat ng dapat makunik. Ang natanging naglilimas sa kaban ng bayan ay ang gobyernong Bangag at nag-deliver po mismo ang mga retired ex-Marines sa bahay po ni Bongbong Marcos diyan sa Lawag. Teka lang, hinahanap ko lang para magandang, ang haba na kasi nun Teka lang. Kay Martin Romualdez, halos mapuno ang deliveries.
Push muna natin saglit. Oh, ito yung affidavit ng retired ex-Marines, no? Dito sa sa kay Bongbong Marcos, sabi ako si Bernard Tubi ay isinama ni Saldico na nag-deliver ng 5 large size malita sa bahay ni na Bongbong Marcos, Liza Marcos sa Ilocos Norte. Si Sandro Marcos ang nasa bahay nila noon at siya ang tumanggap. Si Sandro Marcos ang tumanggap at ilang oras ang nakalipas ay dumating na rin si BBM at Liza Marcos. Gumamit kami ng eroplano na may tatak na airtaxi.ph. Lumapag kami sa Lawag City at nagland travel papunta sa bahay nila. Nag-overnight kami doon at may mga picture ako na kasama si Bongbong Marcos at Sandro Marcos sa loob ng bahay nila. Nagbaba din kami sa Waupan at iba pa ng 2 medium-size na malita basement, 3rd na Horizon Homes, Shangri-La at doon kinuha mismo ni dating DBM Secretary Amina Pangandaman ang mga malita. Ito naman, nagkadugtong kasi ito sa 47. Si retired General Gregorio Katapang, ito na yung sa Bilibid. So yan ang nalaking issue dyan. So yung sinasabi mo na Lord Velasco, wala namang nabanggit na pangalan ni Tatay Digong dun eh. Basta ang maliwanag po dito, ang retired ex-Marines ay nag-deliver po mismo dyan sa bahay ni Bongbong Marcos sa Lawag. Pati sa Forbes, diba? Nag-deliver din sila. Ano po ang magiging indikasyon dito sa affidavit? Ano po yung epekto sa affidavit, no, ng retired ex-Marines sa pag-amin po ni Boyeng Remulla? Isa lang ang nakikita natin dito na magiging epekto. Pwede na po tayo magkaroon ng konklusyon dahil kay Boyeng. Kung pinapaniwalaan ng mga supporters ni Bongbong Marcos yung sinabi ni Boyeng Remulla, kung naniniwala ang mga mainstream media, so isa lang ang ibig sabihin yan. Lahat ng nilalaman ng affidavit ng mga retired ex-Marines ay totoo din. Di ba, Boyeng? O yun, umamin na kayo eh. Anong gagawin natin? Di magpaimbestiga ka na Senate Ribbon Committee. Mas maganda ito nga sa akin na mayroong isyong ganun na nakaladkad yung previous admin Duterte. So ngayon sabi kasi ni Panpilo Lacson na magpaimbestiga na daw siya diyan sa Senate Ribbon Committee. So siguraduhin mo lang na walang limitasyon. Hindi po pwede magpaimbestiga ka na yung imbestigahan lamang yung sinabi ni Boyeng kay Lord Alan Velasco. Kaya dapat lahat. Tingnan mo, pakinggan natin si Atty. Marcolita dito o Senador Marcolita. Na-record na yung pagpayag eh. Gumawa na lang sila ng paraan para sa ganun ay maibinbin nila yung hinahanap kung kailan. Kasi Anong schedule? Baka daw naman may conflict of interest kasi may mga, ilan ba? 6 na ata yung kaso ngayon ng 18 dating sundalo eh. Yung may pinail na mga second level. May bago na naman ata ang kaso ngayon. So aaralin daw po kung walang magiging conflict doon sa mga kasong kinakaharap nila, Sen. Doon sa 18. Wala yata yan kahit sa ang libro eh. Ito na yan. Eh bakit? Bakit ba? Ang mga tao ay nagpasya lang na tumulong dahil siguro napansin na nila na kailangan na natin seryosohin ito. Hindi naman pangkaraniwang pagnanakaw lang ito eh. Sinaid na eh. Di ba? Ang salita ko nga tumagilid na yung Tumagilid ang kabangyaman natin, kabangbayan. Siguro yung mga tao gusto na nilang mahanap talaga yung solusyon dito. Kaya ayun, nagkusa sila na magpahayag. Kabaligtaran naman yata yung sila pa ngayon nangahanapan ng kung ano-ano. Ayun na nga. So, daig mo pa yung korte pagka ganun ang ginawa mo. Kasi sa korte, sisa sa atin lang yung kakayahan mo na testigo kapag ikaw ay nandun na at yung abogado mo nag-offer na ng testimony. Diba? Halimbawa, si Nelson, ang abogado mo dyan, ano? Opo, yan. O tatanungin ka ng judge kasi, Your Honor, I am presenting my first witness for this case. Present him. Sabi ng ano. Mr. Nelson Lubao, Mr. Jen Subarjaga. Ikaw ang abogado. Offer of testimony. Sabi ng Judge. So, Your Honor, si Mr. Jen Subarjaga po ay aking pinipresenta dahil siya po ay tetestigo na yung pagbibilihan po ng lupa ay hindi po ganun ang nangyari. Ang ibig po sabihin, yung nakalagay po na halaga dyan, mali po yan. At pipresenta ko rin po yung dokumento ng bilihan. Sabi ng gano'n. O di tinitingnan ng judge yung kasi yung importansya meron ng ng isang sasabihin. kopya dun sa dun sa minarkahan na yun. Meron ng pre-marking kasi yun eh. So tinitingnan ng judge yung sinasabi mo. Attorney Lubao, Yes, Your Honor. are you referring to the contract dated December 31, kanya? Yan, opo. 1975. Kumari, gano'n. Okay. Yes, Your Honor, precisely. But I cannot see the name of Jen Subarjaga. Mr. Jen Subarjaga in this document. He is not one of the parties. He is not even one of the witnesses. Meaning to say, he has nothing to do with this contract. He has no personal knowledge in this contract. Tinatanong pala ng judge yun. So, I don't think he can testify because he is going to violate the parole evidence rule.
Tapos sasagot yung isa, yes, Your Honor. Naunahan mo lang ako I should have objected also. Yung isa pa na- Hindi ka pwede ngayon. Abogado ng kabila. Hindi ka pwede. Kasi stricto yung regulasyon eh. Wala ka namang kinalaman. Paano ka magte-testify? Hindi ka naman kasama doon sa pagkakagawa na sana man lang kung witness ka. Oho. Di ba? Opo. Ganon ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, Sen, ito ay hindi pwedeng gawin habang ino-offer pa lang. Korte ka ba? Kung hindi pa korte. Eh, ito pinag-uusapan lang natin itong mga tao gusto lang tumulong para sa ikahahanap ng mga bagay-bagay. Dahil merong isang tao riyan na sinabi niya, hanapin niya yung ebidensya. Ah. Sa bahay ka na wala yung hinahanap mo. Doon po sa may Kogyo po eh. May mga Eh tao bakit sa Paranaque ka naghahanap? Talaga ba naghahanap ka? Mga ganun eh. Halimbawa, eto na naman, baliktad. Pasimpleng patama kay Lacson eh. Ibig sabihin, nandito na nga ho yung ebidensya. Ba't ka nagpunta pa sa iba? Tuloy lang natin konti, mga patama ni Senador Marcolita. Ikaw naman ang presenta ni ano? Ni ano? Ano yung offer mo ngayong araw na ito? Sabi na dyan. Opo. Sabi mo naman, dyan, ikaw ang abogado. Your Honor, I'm presenting Mr. Nelson Lubao as my first witness. Oho. Present him. Yan, Di umupo ka na. Oho. Your Honor, what is the offer of testimony? Your Honor, I am presenting Mr. Lubao to testify on the letters Opo. sent by his wife as a piece of evidence. Okay. Oho. Sabi niya, Atty. Subarjaga, when did you graduate as a lawyer? Sabi niya. 19 ano, sir? Because he cannot do that because this is privileged communication. Baka ganun ba? O kaya naman, what is he going to testify? Your Honor, Nelson Lubao is the physician who treated him several years ago. You cannot do that, Atty. Subarjaga. That's covered by privileged communication. Oh, hindi mo pwede si ano yan. The physician and the Opo. client. Opo. Yung mga ganun ang binabawal. Pero yung gagawin mo, sisitahin mo yung... paano mo gagawin yun? Hindi pwede yung pagharap niya. Ngayon, may mga mahalata ng... Bakit kinakailangan usigin mo yung nagpipresenta na... Ito, hindi pangkaraniwang kaso ito dyan eh. Trillion May to. malalaki kasing taong involved dyan eh. Bongbong Hindi, Marcos. sabi sir kasi, sen hindi, ito kasi mga ito, dishonorably discharged. May mga kaso ito ng pagsisinungaling. O, ipakita mo sa pamagitan ng mga batas nating umiiral. Pagka may mga kaso, hindi sila pwedeng mag-testify. Di ba? Oho. Kailangan meron. Kung meron, maring nagkakamali ako, maring baka hindi ko nabasa. Opo. Baka may bagong batas na, di pakita ninyo. O sangayon po sa mga rules of court ngayon na ginawa po, tatlong araw pa lang nakararaan. May bago tayong bagong... Lahat po ng nadimanda o idinimanda pa lang. Pati po yung kulay ng balat ay tinitingnan po ngayon. At kung meron ka pong at pagka po yung ngipin nyo hindi kumpleto, hindi na po kayo pwede mag-testify ngayon. Bawal mag-witness yan. Masyado na pong mahigpit ngayon. O hindi. Ako ang kaso niya, sen, syndicated estafa. Estapador po talaga yan. Talaga hong napatunayan ng korte na manluloko po yan eh. Okay, teka muna. Pinag-uusapan natin yung sasabihin niya, hindi yung kanyang pagkatao. Correct. Kaya nga susuriin ng judge eh. Ganun pala. Makikita pa rin naman kung yung sasabihin mo ay merong koneksyon doon sa pinag-uusapan. Tama ka dyan, Atty. Marcolita. O bakit si Madriaga pinaniniwalaan ninyo laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Paano pa kaya yung 18 ex-Marines? So ngayon, ito si Boying umamin na, hindi magpa-imbestiga na po kayo. Diyan po mismo sa Senate Blue Ribbon Committee para magkaalaman na. O ito, punta po muna tayo sa dagdag puwersa para sa ating mga Duterte diehard supporters. Meron po tayong dagdag na kakampi. Ito po ay mismong inamin niya po sa talumpati niya si Atty. Rowena Guanzon na siya ay Sara Duterte supporters niya. Ito pakinggan natin. Narito po, Atty. Rowena Guanzon, ang future senador. Kuna lehis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Patay mo, matay. Patay, Ingles. Bugala sa Q. Ingles, again. Koski ang pakpak para madunggan. Aga. Sa Cebu po ito. So, hindi ako digong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yan. Nag-Lenny din ako because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Liberal Party. Di ba? Kag si Lenny nagdagan upod kay Maruha sa Agdes na eleksyon. That is why. Nakita ko man yung mga prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, ako naman hindi kandidato for senator, may makasaka dito sa mga rally. Ingon dyan ko nga, si BBM, adik! Tamang! Gusto nyo ng presidente na adik? Gusto nyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan, kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako, kaya dinisqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya Ito yung pinakamaganda kay Atty. Rowena Guanzon, no? Hindi niya itinatanggi na siya po ay talagang dilawan.
Kasi ang Negros talaga, dilawan talaga yan. So yun yung tradition nila. Kaya siya sumusuporta siya kay Leni Robredo. At ito, malinaw din na hindi talaga siya Duterte supporters noong 2016. No? Hindi siya nagiging digong supporters. Pero ito na ngayon yung twist, bago ngayon. Dahil tayong mga DDS, galit tayo kay Marcos, anti-Marcos tayo, siya din anti-Marcos. So ngayon, ito yung common denominator natin ngayon kay Atty. Rowena Guanzon. Pareho tayong galit kay Marcos. At ang pinakamaganda ngayon, si Atty. Rowena Guanzon sumasama na sa mga DDS at nagdeklara po rin siya mismo na siya ay Sara supporter na. O ito, pakinggan natin ulit, tuloy natin. Nanalo ko sa P3PWD party, hindi talaga ako pinaupo ni Tambanostos. Pero karon, ang vengeance is mine, mga ibo. Ayan na, kinuha na niya yung t-shirt na green. Ang ito di mong lente. Ibig sabihin, nasa green, nasa Sara na siya Duterte. Ang akong, ang main speech na lente na niyo, yung tubag-tubag ko ha, si Martin Luther, ipapriso. Galing ha. Si Martin Luther! Ipapriso. Si Martin Luther! Ipapriso. Si Martin Luther! Ipapriso. Nakakakit ninyo, matutulog ko dito. That's why nagsara ako. Tingnan mo. Nakita ko, abogada, Iloy, Ubin, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Limpik ang karakter. Nauutot ko ba? Kapanumbapan. Nanuntok pa, Ako yung nanuntok. istorya na rin ang kapatiro ko sa una, pero wala man sila witness. Kaya sa mayor ko, posible. Hasta karon. Target shooting na lang, hindi gulang naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon si Sara Duterte. Dili na ka ng mga kanang kapitenya kasi sila may oposisyon na gradara sila Santo Niño de Recibo at sayo-sayo. Si ano yun, si Rizal Tibiros. Si salamat kayo, Mr. Chair. O itong pinakamaganda ko ngayon, partner, no? Mga kabisdak. Si Vice President Inday Sara Duterte nagdeklara ng maaga sa pagka-presidente. So ganun din naman. Yung ibang gustong tatakbo sa pagka-senador, nagdeklara rin ng maaga at nagdeklara rin ng suporta ng maaga kay Vice President Inday Sara Duterte. So ito, dagdag puwersa po natin. Itong si Atty. Rowena Guanzon. Sinabi naman po niya, harap-harapan na, dyan sa Cebu, na siya ay sumusuporta talaga kay Inday Sara Duterte dahil matalino, matapang at abogado. Sa katapangan na lang talaga, grabe si Inday Sara na po. Ang pinakamatapang ngayon, pinagtutulungan eh. At malamang, sa akin nakikita ko, tibag dito si Tuta Soto, kay Atty. Rowena Guanzon, wala sa kalingkingan yan si Tuta Soto. No? Ito yung magiging next Miriam Defensor Santiago, si Atty. Rowena Guanzon. Pareho ba sila taga Negros? O ito kasi, tinanong siya kung tanggapin mo ba yung suporta ng mga taga Cebu para tumakbo ka sa pagkasenador. Narito po yung tugon ni Atty. Rowena Guanzon dyan. Tawagan ako, I will put my heart. I will pray for the Visayas. 50 years na, wala yung Cebuano ang senador. We will reclaim our seat in the Senate. Every time Ayan, nagdeklara na pong tatakbo sa pagka-senador itong si Atty. Rowena Guanzon. So yung movement na yan, ito po yung movement na yan. Ayan po, sa Cebu. Ayan, Cebu Alliance for 2028 para suportahan si Vice President Inday Sara Duterte. Napakaganda nga, maaga nagdeklara. Maaga rin nakagawa ng grupo, mga movement para po kay Vice President Inday Sara at maaga rin po yung ibang makipag-alyansa kay Inday Sara Duterte. Kasi malakas Inday Sara. O ito, meron ding kasabay dyan, nag-launch din dyan sa United Green Movement sa Davao, ito sa Davao. Ayan, pinangunahan po mismo ni Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo si Inday Sara, naghahanda na, no, para sa eleksyon 2020. Nga 2 years pa, pero itong mga kalaban, mga buwaya, panay banat kay Inday Sara. Wala na kayong ano dyan magagawa. Talagang ang mga supporters ni Vice President Inday Sara tuloy na tuloy. O ito, pakinggan rin po natin si Kiko Barsaga. Kasi pumunta rin po si Kiko. Ay, tika lang, basahin lang po muna natin yung post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi na, muli akong harap sa panibagong kabanata ng aking buhay. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Sure na po maging Vice President. Senador, itong si Rowena Guanzon para sa akin. Marami pong buboto dyan. At ito yung pinakamaganda. Siyempre, eleksyon yan. Paramihan ng boto, paramihan ng kakampi. Nagsalita din pala dyan si Kung Miao na siya daw ang bahala sa Cavite para kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala na, nakauna na tayo dito. Good morning, meow meow! Okay. So firstly, ang address ko muna yung mga current events natin and the recent developments in the Middle Eastern war that we would have to first note. Kasi ang pinaka-problema natin dito, during the times of the pandemic, we did not prioritize politics over providing the necessary government functions to the citizens in need. Ang problema kasi natin ngayon is that Congress is prioritizing the impeachment rather than the necessary aid for the economic crisis from the Middle Eastern war. And secondly, the economic impact of the said war is that
we'll be facing increased oil prices, increased prices in water, and increased prices in energy. Since all of those are necessary components of our everyday life, the price of these commodities will also increase. That's why we need the president for 2028 that will have a strong focus on economic aspects, drugs, and crime, which is President Sara Duterte. And secondly, yung problema natin sa flood control issues. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong talaga sa flood control issues. Nandun pa yung mga congressman, lahat ng mga na-investigahan ng ICI, ang pangako nila ay magiging isang open investigation yun that will be available to the public. Pero ang nangyayari doon since the ICI is made with the ability to create executive sessions where the details will not be disclosed to the public. Ang nangyayari, lahat ng mga congressman na na-investigahan ng ICI ay hindi pinakita ang investigation to the public people. And that's why right now we do not have any form of accountability to any of the congressmen who have stolen funds from the public. At hindi natin pwedeng payagan yun. We need to have a president that is that's willing to wage war against corruption and against long-standing corruption within Congress. Hindi yun nagpapayaman sa mga buhayan, nagbibigay ng mga maleta. We need to create a stronger stance against corruption. And with the coming typhoon season, makita ulit natin yan pag nababaha na ang mga lungsod natin at pag nakita natin ang epekto ng climate change within our country. That's when we will start remembering about the issues involving the flood control and kung paano nila inuna yung how the congressmen prioritize their own personal interest over the interest of the people of the Philippines. And lastly, yung future plans. Actually, kakarinig lang so hindi ko masyadong na-ready presentation or yung speech. That's why I would like to congratulate the previous speakers before me on creating very good presentation, especially Ms. Maluta. Lastly, yung future plans. Hindi lang natin kailangan isipin yung 2028 because that's a very important thing. It's arguably the most important thing is that we need to maximize our efforts into creating another Duterte presidency in 2028 if we would want to start another economic revival. Kasi sobrang bagsak na yung ekonomiya natin. We can see it in employment rates, in the stock exchange, and also in the peso to dollar exchange rates. We need to focus not just on the presidency but also on the Senate. Kailangan natin isipin yung 2028 elections for president and for the senatorial slate. And then afterwards, we need to think about the midterm 2031 elections depending on the results of the 2028 elections. And we need to also create a war on corruption. Yun yung pinaka-importante dito. Hindi lang war on drugs, but also war on corruption. Because the corruption is already widespread. We had the potential during the 1960s, 1970s, after the end of World War II. The Philippines had the potential to be one of the greatest countries in Asia. But we were only hindered by corruption within our governments and within our public officials. And afterwards, after 30 or so years of that, we have reached a point of corruption that is practically unprecedented and one that cannot be solved by just merely by what we have been repeatedly doing for the past few decades. We need a strong stance against corruption and a strong anti-corruption president. And lastly, I'm sure all the local leaders here in Cebu in support of our beloved President Duterte and the future Duterte Senate slate. Ako na bahala sa Cavite, kayo na bahala sa Cebu. I wish you all the best. And I wish the best for 2028. I dream of a bright future for our students, for our children, for our grandchildren. Wala pa akong mga anak, but I know we all want to create a country that we can be proud of, that we can look at in 30 years, 40 years, and see that today is the start of that effort. So everyone, I wish you all the best, and I hope we create that country. Thank you. Daghang salamat. Congressman Kiko Barzaga. Exultant na to sa inyo. Ayan na. Wala na. Tapos na ang laban. Panalong-panalo na po si Vice President Inday Sara Duterte. Nakauna na po tayo. At dagdag pwersa pa po dito si Atty. Rowena Guanzon. Iyak na tambalos-los. Wala ka ng panalo, mga bubunisang tanganistang loyalista ni Baki. Iyak na lang buying dahil pagdating ng 2028, ipakulong kayo lahat ni Vice President Inday Sara Duterte.